Dagat. Nakikita natin ang dagat. Napakaganda. Kalapit lang natin sa dagat. O, napakagandang view. Oh. Ito ay parte ng lupa. Ito nandito. Yan naman, palaisdaan yan. So na yan yung karagatan. Oh, ang lawak. Quality. Yan. Kitang kita ang dagat. So ito po ay malapit lang sa town proper. 5 minutes lang nandun ka na. Simula dito. Okay, another farm, another day. So andito tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Ito po yung Maharlika Highway na dinadaanan papuntang Bicol at Pamanila. So may titingnan tayong property ngayon dito sa bayan ng Calawag. So more or less po ito ay 3 minuto nandun na tayo sa town proper. Kaya ito ay halos ay kasamahan din ng poblasyon ng bayan ng Calawag. So ito po yung pathway na dinadaanan natin ngayon ay ito po yung daan papunta do sa property na ating titingnan ngayong umagang ito. So andun po yung ating mga kasamahan, mga site locator po nating mga kasama. So ito pong property ay halos ay malapit lamang din po sa ibang mga establishment, sa mga kainan dito, mga hotel. So malapit lang din po ito. So ito po ay lalakad tayo ng 5 minuto para marating natin ang property nandun po sa itaas na bahagi. So ang property po natin ay naakyat po tayo ng kaunti na pataas at yung property po yun ay overlooking. So makikita po ninyo mamaya at ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng lote dun sa itaas ng bahagi. So ito po yung daan na pwede nating ayusin para maging passable ng sasakyan papunta po dito sa mismong property. Ito po ay ito na po yung mismong lote, may bahay po dyan. So andun po sa may poste doon, yung po yung mohon. Tapos nandun din po sa may taong yon, nandun po yung isang mohon. So bali, ito pong bahay ay sakop na ng property at ito naman pong niyog ay hindi pa. Yung kasunod po na niyog, yung nakikita natin ito ay kasama na o included na dun sa lote. Dito po sa harapan na ito ay kukunti ang puno ng niyog. Pero doon po sa may taas ay makikita natin na napakadami. Ang niyog po dito ay more or less ay 900 plus kapuno kasi pinabilang na po at mayroon ng mga tanda. So ito po ay ang daan natin ay gumigilid na tayo sa lote, mga ka-farm. Itong kanang bahagi ay property na mismo at itong kaliwang bahagi naman ay hindi nakasama o included do sa property. So ibig sabihin may daan po dito sa gilid na ito. Yan. So nandito na po tayo sa property na ito po ay humigot kumulang 4 na hektarya ang lupang ito na matatagpuan dito sa Calawag, Quezon. Ang Calawag, Quezon ay isa na rin sa first class municipality dito sa Province of Quezon. Simula po dito sa Calawag papuntang Maynila, more or less mga 6.5 hours, nandun na po tayo sa Manila. So nakadepende lang po sa takbo o bilis ng sasakyan natin, ang bilis ng ating travel. So kapag mas mabilis ang sasakyan, more or less mga 6 hours nandito na po kayo sa Calawag. Ito na po yung property na may taas. So makikita natin lahat ng nakikita natin pong niyog ay kasama o part do sa property. So na yan, makikita na rin po dyan ang dagat kasi overlooking talaga ito sa dagat. May mga palaisdaan na din po dyan na makikita natin. So napakaganda nitong property na ito dahil malapit na sa bayan.
overlooking pa ang lote. So tanaw natin yung kagandahan ng dagat diyan sa baba. So malapit na rin din po kasi ito sa dagat itong property. So ito pong property ay hindi hindi pantay. More or less po mas malalaki po yung hilly part. Siguro po ay mga 60-40. 60% po siyang hilly, tapos 40% po ang flat. Kaya ito po ay talagang overlooking po ang makikita natin. Talagang kitang-kita ang mga magagandang puno at dagat diyan sa baba dahil sa nasa taas po tayo nasa taas po tayo. So ang kagandahan naman po nito ay tayo ay hindi babahain. Ang mga lupa naman po dito ay napakayabong at napakaganda. So nakikita naman po natin dito. So ako po ay umakyat dito sa may part na taas para at least ay makita natin ang lahat ng angulo simula dito sa taas at dun sa baba. Yan. Pinapakita po natin dito, may mga tanim pa din dito sa taas na part ng property. May madaming puno na niyog. So nasa sa inyo po kung magdadagdag pa po kayo ng mga pananim dito sa area. Pero sa palagay ko po ay pwede pa nating taniman dahil nga po ay hindi rin naman ganon kadikit yung puno na niyog na pwede nating lagyan pa ito sa gitna ng ibang mga tanim. Yung mga ibang pot bearing trees o kaya ay mga pinya. Na ang mga pinya po kasi ay nakikita ko dito sa amin sa Quezon nabubuhay din siya kahit pataas. Yan, kitang-kita natin ang dagat, ang lawak ng dagat. Lalo na po yan sa personal. Okay, so andito naman po tayo sa may baba na part ng property. Yan, makikita po ninyo dito napakadami na mga puno na niyog. Yan. So ito nga pala po ulit ay 4 hectares. Kaya napakalaki din po itong property ito. Pero kahit pa napakalaki ay hindi naman po ganun kataas ang presyo ng ating property na ibinebenta. Yan. Kita pa din po dito yung dagat kahit tayo ay nasa baba na. So kahit sa ang anggulo po talaga ay pagising mo ng umaga makikita mo ay overlooking na fresh nang galing sa dagat ang hangin. So yan, may mga number na po yung mga niyog, 442. So yan po ay almost 900 po. Kasi binilang na po yan, may mga tanda na po yan isa-isa. Para at least ay malaman din ng bibili ang kabuuang numero ng puno ng nyog kapag ito ay kanyang binili. So yan. So pinapakita po natin hindi lang nyog, may mga mangga po na nakatanim dito sa property. At pwede pa nating dagdagan ng ibang pot bearing trees na pwede nating ma-harvest in times na kailangan natin ng mga ibang pagkakakitaan. Okay? So, kulang lang po ito sa hawan itong property ito. Mas maganda sana kung maalis natin yung mga damo, maalagaan natin. So, ang may-ari po kasi nito hindi na kayang alagaan itong property, matanda na, kaya ang gusto niya ay ibenta na lang yung property kasi kinakailangan na niya ng panggamot dahil sa katandaan na rin po. Kaya ito yung ibinebenta. So, ulitin ko po, itong property ay 4 hectares. Ito po ay tax deed pa lamang. So, sila na po ang bahala magpa-title sa inyo pong pangalan. So, kapag nabili po ninyo ito, sila na po ang mag-aasikaso para maipangalan po sa inyo yung titulo. Yung nakagandahan nga po, isang deal po na kasama na po yung pagsasaayos ng titulo. Kasi ito po ay nasa
tax declaration pa lamang. Napakaganda po dito sa property ito, yabong, napakaganda ng lupa. Mayroon din po itong gilid na sapa. Hindi lang po namin napuntahan sa baba yung sapa kasi masyadong madulas kasi umulan po dito. Hindi na po makaya ng powers natin na pumunta doon sa baba dahil sobrang dulas ng lupa. Yan, makikita po natin na napakadaming puno ng niyog na hindi pa ho katandaan. Ito po ay mga bata pa lamang na padami ng padami ang bunga. Ayan ang kagandahan yan sa mga niyog na yan. Wala pa po kayong puputulin dyan, wala pa po kayong aalisin, bagkus yan po ay ang gagawin lang po ninyo ay tuloy-tuloy po. Doon sa ibang farm, doon sa ibang sa Batangas, Laguna, ang ginagawa po nila, nilalagyan po nila ng abono ang puno ng niyog. Pero dito sa amin sa Quezon ay hindi na po kasi napakayabong po ng lupa dito. Pero kung gusto po ninyo na talagang mas mahigitan pa at mas dumami ang inyong kita, ay pwede po natin gawin dito sa property. Kita nyo na ma'am, napakaganda naman po ng property natin na ibinebenta ngayon. So napaka-clean, napaka-green, napaka-fresh at talaga namang swaswak ito sa ating budget. So inaanyayahan ko po ang ating mga subscriber, mga viewers na tingnan itong property ito. Malay ninyo, ito po pala yung nakalaan para sa inyong property na magbibigay sa inyo ng another investment na makakatulong sa inyo, hindi lang sa financial kundi para din sa inyong kalusugan. Kasi once na mayroon kayong farm na ganito, matutulungan po ang inyong mental, emotional dahil sa ambience at sa mga fresh na pagkain na makukuha natin sa ganitong farm. Napakagandang farm. Paki-share po ang ating video, paki-like na din po at paki-comment po kung may mga property po kayong nagugustuhan sa amin para naman sa ganon ay malaman po namin at lalo po namin pag-ibayuhin ang aming ginagawa. So, ulitin ko po, ito po ay 4 hectares matatagpuan sa Calawag, Quezon.